Hello Budget Media. Ngayon, sa part ng video na to ay gagawa tayo ng personal Bible verse image natin. If ever man na hindi po available, there are days kasi na hindi available yung VOTD dito sa given day sa app. So, we can make on our own. For example, gusto nyong gamitin yung Bible verse. Let's talk about Isaiah, uh, Isaiah 53. 53, start tayo 5. Ngayon, i-click natin siya. And go to image. Ngayon, it's either you can use their available background or we can choose our image from our devices. Kunyari, nag-take kayo ng picture. Ngayon, we're talking about healing. Healing. So, nandito ako sa hospital ngayon and I took some photos dito sa hospital. Ang reference kasi natin is Isaiah 53. So, it's all about healing. Healing din, di ba? So, we can choose 1:1, 3:4, or 3:4 or 1:1. Mas safe ang 1:1, pero okay lang din naman ang 3:4. Pero ito kasi, it's either landscape or portrait ang 1:1. So, mag-stick tayo sa 1:1. So, save natin yan. Then, it will show yung Bible reference natin. So, we can use some fonts na nakalagay dito. Maybe try natin itong Zilla highlight. Yan, pero medyo hindi siya kita. Try natin iba. Archive. Medyo common siya. Sige, try natin si Strickland. Ngayon, pwede natin siyang i-edit kung gaano kalaki or gaano kaliit. Nga pala, i-delete natin, tanggalin lang natin tong version. Pwede rin naman natin tanggalin ito. And then, click lang yung X. Kung masyado kayo nalalakihan, pwede nyo muna siyang paliitin. Ganon. Tapos, yung letter spacing, yun yung space nila na magkakatabi. So, paluwangin lang natin para hindi nakakasakal. Tapos, sa line height naman, kung yung taas at baba naman ang pinag-uusapan dito. Pansin nyo masyado siyang crowded. So, ang gagawin natin, pwede nating tanggalin yung part ng verse. Sometimes kasi, mas mabuting i-let it, hindi naman sa dinidelete natin or tinatanggal talaga. Kumbaga, intentionally, tinatanggal natin yung part para yung taong nakakakita nun, katulad nito, may dot sa dulo. Ibig sabihin may kasunod siya. Kumbaga, you're giving them the opportunity na maging conscious. Ano ba yung nilalaman ng Isaiah 53? Yan yung mga atake niyan. So, ito, medyo okay na siya. Gawin na lang natin yung spacing. Gawin natin siyang ganito. Tingnan nga natin. Hindi pa rin maganda. Tanggalin natin itong ating kaysa sa nasugatan. Tingnan nga natin kung maganda na siya. Yan, it looks better. So, ang gawin na lang natin, lakihan na lang natin siya. Something like this. Tapos, yung sa font, usually, pag nakikita nyo yung mga nauna, ito yung mga nakikita nyo sa image na font. So, dun tayo, hanap tayo sa mas contrast dun sa niya. Pero, tingnan natin, I am not good at palette. Pero, try pa rin natin. Kung ano yung maganda. Medyo maganda na sa yung white. So, doon na lang tayo sa white.
So, again, this is font. Second, height, line spacing, and line height. Letter spacing and line height. Kung anong ratio, 1:1 or 3:4. Tapos dito yung ano niya, yung font color niya. Opacity kung kung gagawin niyo po siyang transparent, and dito yung brightness. Yan. Siguro lagbaan lang natin ng onte, tapos wait lang ha. Medyo laggy siya. But anyway, yung blur kasi. Yan. Lagyan natin ng konting blur para naman makita nila na it's from Hadassah. Yan. Bawasan natin ng brightness konti. Or masyadong okay. Again, ito ay isang sample video lamang po. And you can kumbaga, pwede nyo itong alamin on your own, improve it on your own. So, tignan nga natin. So, blur lang and brightness ang meron dito sa additional settings. So, tignan nga natin. Try natin mag-ibang kulay. Nope. So, I think mas better siya sa white dahil nga doon sa background. Yun nga lang, part na to merong white kasi sa likod. So, try nga natin. Yeah. So, I think ito better na yan. Tapos ito, may part pala rito na pwedeng i-center, right? Yeah. So, it's up to you po. Pero better na lang sa gitna. Sige. So, balikan lang natin. Medyo, try kaya natin pong ibaba. Let's see how it looks like. Medyo hindi siya balance eh. So, balikan lang, click lang natin. Balik natin siya. Let's see it again. Yan. So, I think tapos na tayo. So, save na natin siya. Tapos, download image para may save sa ating mga devices. And pwede natin siyang i-share right away sa Facebook feeds natin. Here is my try natin sa hindi siya nag-appear. So, try natin sa Facebook page kung meron. So, wala siyang given. But anyway, you can do it on yung pwede niyo siyang gawin sa mga Bible verses nyo, mga life verses nyo. Pwede niyo po siyang gawin. So, na-download na natin siya. I-done na natin. Ngayon naman, gawin naman natin yung basic. Ginawa na natin yung mahirap. Gawin naman natin yung basic. Pili tayo. Kunyari, punta tayo sa Psalms. Ang gagawin naman natin, mga awit pala dito. Dahil Tagalog awit, mga awit. Pili tayo ng isang verse. O Yahweh, ako humingi tulog. Tipat-tipat tayo. Hanap tayo ng iba. So, for example, eto. Sige, yung 142 verse 1. Gawa natin siya ng image. Then, ito. Pili natin itong background to. Choose image. Tapos, yan. Pili tayo ng font. Medyo maganda na rin yung font. Pero, hanap tayo ng ng ibang font. So, let's do some use some Sige, balik tayo sa shorthand kasi greenish yung background.
alam ko mas mag-a-appeal siya or maganda siya sa ganitong sa ganitong font color. So, ang gawin lang natin, i-edit natin, tanggalin natin yung 1, tanggalin natin yung reference. Ano to? Psalms 1, yeah. Mga awit 142. Okay. Ngayon, ang gagawin lang natin ay ayusin siya. Yan. Medyo mahaba yung sa taas. So, ibaba natin. Tingnan nga natin. It's better. So, ang gagawin lang natin, palakihin natin. And then, kung pansin nyo, masyadong malaki yung mga spacing niya, gawin natin yung medyo hindi siya malayo or hindi naman siya sakal. Sa spacing, medyo okay naman siya. So, that's it. Gawin na, it's either choose 1:1 ratio or 3:4 ratio. Pero, yun nga, mas safe ang 1:1 ratio. Then, save natin siya. So, download image, and right away, makikita nyo na po yun sa mga devices ninyo. Yun lamang po sa ngayon. God bless po sa lahat.